Ngayong umaga, magkakasama natin ang representative ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, Representative Paulo Ortega. Magandang umaga, Representative Ortega, sir. Ako po si Bombo Suzette Bacalsora Falls ng Bombo Radio Cebu. Hello, magandang umaga. Salamat po sa pag-imbita. Yes, Representative, sa pagkakataong ito, sabay-sabay tayong mapapakinggan sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations na bahagi ng ating espesyal na broadcast. Mapapakinggan at mapapanood din tayo sa lahat ng digital platforms ng Bombo Radio, ang Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok at X. Kasama natin ngayong umaga, Representative, ang aming mga sister stations, especially sa Bombo Mindanao stations, Bombo Radio Davao, Bombo Radio Malaybalay, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Coronadal, Bombo Radio General Santos, Bombo Radio Cagayan de Oro. At kasama rin natin na Representative Ortega ang aming mga Star FM stations, Star FM Dipolog, Star FM Zamboanga, Star FM Davao, at Star FM Cotabato. And sa muli, Representative, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ang layo pala ng napuntahan ko today. Yes po. So, Representative Ortega, unang tanong ko po, dito kasama pa rin Representative Ortega, no, na iniharap ng depensa ang La Chica Protective Intelligence Operations Report bilang ebidensya na ayon sa kanila ay nagpapatunay na isinagawa ang mga security at intelligence operations. Ano ang assessment ng prosecution sa ulat na ito at anong mga ebidensya o argumento ang mga aring iharap ng prosecution upang patunayang hindi ginamit ang confidential funds para sa lehitimong intelligence at security operations, Representative? Well, unang-una, hindi ko po pwedeng sabihin kung anong next na step ng prosecution, no? Pero I'm sure marami pong nanood saka nag-observe dati nung Blue Ribbon Committee namin sa hearing sa Congress. So marami ng familiar situation saka familiar na characters. Doon po sa Blue Ribbon noon, kung maalala nyo, yung papunta na po dun sa mga AFP operations ay hiniling po sa amin ng AFP na they will conduct their own investigations patungkol po dito sa mga different operations, sa different programs, saka sa paggamit po ng confidential funds. Pero ngayon po dito sa impeachment proceedings, ilalabas na po at pag-uusapan na po in detail at bawat date, bawat situation at in terms of implementation din po, makikita na po natin yung mga gap na hindi po nakita during the House trials po sa Blue Ribbon Committee under Congressman Joel Chua. So I'm sure na yung mga gap, yung mga tanong, kung saan napunta yung pera, paano siya niliquidate, mas masasagot po sa mga, lalo po next week, dun sa ating hearings. So, Representative, ang susunod na magbibigay ng tanong from Bombo Radio Malaybalay, nasa kabilang linya rin si Bombo James Likwanan. Bombo James? Hello? Bombo James? That she has committed no crime. Diba? Dapat ko anong siya. Oh. So, pamina itong Bombo Radio Cebu. So, Bombo James, with your question? Okay, so, Deputy Speaker Ortiga, sir, mayong buntag dinigikan sa Bombo Radio Malaybalay, Bukidnon. Hello, good morning. Good morning po. Salamat, sir. Sir, umaasa ang depensa sa Commission on Audit Circular number 92-35
na kumilala na ang pagkuha ng mga resibo para sa tunay na covert operations ay maaring hindi praktikal o imposible. Ngunit, iginiit ng prosecution na ang Joint Circular Number 2015-01 ang nagtatakda na mga panuntunan sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Ano ang sagot ng prosecution sa argumento ng depensa na hindi malinaw na na-repeal ang 1992 circular at maaari pa rin itong gamitin bilang batayan, Deputy Speaker? Hello? Hindi, klaro naman po yun na nasagot na po yun ni Attorney Lorna Caponan, no? Na meron ng bagong JV. Actually, on record nga po na yung gumawa po nung circular na yon si former COA head Heidi Mendoza is kaya po nagawa yung memorandum yung joint circular na yon para po ma-address yung mga ganitong problema. So, naririnig niyo po ba ako? Klaro po ba? Yes, Yes sir. po. Medyo Go ahead. malakas yung static. Oo. Kaya po nalagay yung JV na yan, ay yung joint circular na yan, kasi po yung mga auditors po natin, yung mga heads ng COA is trained to spot or to find fraud or to find patterns of irregularities. Kaya nga po nilabas yung JV na yan kasi nga marami pong gray areas yung 1990s na tinutukoy nyo kanina na same. Napatunayan naman po, sabi nga po ni former COA Commissioner Heidi Mendoza, na madali lang po ispat yung mga ganyan. Sabi ko nga dun sa nakaraan na interview ko, kung kinumpleto lang nila yung staff work at sinunod nila yung process, hindi po aabot sa ganitong punto at baka hindi po naisama tong confidential funds as one of the articles of impeachment. Kasi tamang proseso lang po ng liquidation yan eh. Hindi po sila aabot dyan kung nasunod po yung proseso. Mhm. So, ang susunod na magtatanong, Representative, ay from Bombo Radio Butuan, Bombo Ray Barangan. Bombo Ray? Yes, maraming salamat, Bombo Radio Cebu. Magandang umaga, Representative Ortiga, sir. Ang tanong namin Magandang umaga. dito sa Bombo Radio Butuan, bukod sa isyo kung lehitimo ba ang mga operasyon, may mga questionable expenditures na iniulat na ginastos para sa Christmas parties, tree planting activities, mga furniture, gamot at food aid. Ano po ba ang pananaw ng prosecution sa mga gastosing ito kaugnay doon sa pinahihintulutang layunin ng confidential funds at sa aligasyon na paglabag sa tiwala ng publiko? Sir. Well, babalikan mo naman yung utilization talaga ng pondo na yun is intelligence gathering po siya. Nagkakaroon po ng problema pag sinicircumvent po yung process o pinapalitan po yung intention ng gamit po ng confidential funds, no? Magbibigay po ako ng example. Nung nandun kami sa hearing sa Kongreso, meron pong isang event ang AFP La Union sa La Union po. At sinight po nila na ginamitan po ng pondo yon for confidential funds. Pero nung nagtanong naman po ako dun sa amin, pondo naman po ng AFP yung ginamit, hindi naman po galing sa OVP or sa DepEd. So dun pa lang po meron ng irregularity. Ang pinapalabas nga po dapat mas stricto yung sa COA, yung pag-iimbestiga nila. Pero may proseso po yung confidential funds eh. Kung sinusunod lang nila yan at proper po yung liquidation, hindi na po umaabot sa ganito talaga na punto. Yung mga safe houses po na nakita nyo kung gaano kalaki yung renta.
halos 1 million a day yata yung in-include na bayad. Lagyan po natin ng konteksto, no? Yung opisina po ni Vice President Leni Robredo dati, ang binabayaran lang nun, yung Boracay Mansion is only 300,000 a month. So makukumpara mo po yung presyo ng safe house saka isang opisina ng Vice President dito po sa New Manila. So napakarami pong irregularities talaga. So halatang halata po na hindi po tama yung pag-utilize po ng pondo. Mhm. Mhm. Alright, Representative Ortega, sir. Ano ngayon ang maaaring asahan ng publiko mula sa prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes po? Well, asahan po nila na yung mga susunod na witnesses, si Fajarda, saka si Acosta, which is nandun din ng mga nakaraang hearings namin. Yun nga lang po, ang diferensya po sa impeachment court, hindi na po sila maari na hindi sumagot at mag-evade po ng mga tanong, no? Makokonekta po nila yung mga dots, yung mga tanong na hindi nasagot kasi sila po yung dispersing officer . So makikita po natin na yung pinapalabas po ng prosecution yung pagkakuha po ng pera, meron pang ibang tumatanggap, hindi direkta doon sa disbursement officer. So yun na naman ang isang malaking red flag. I'm sure nakatutok naman po lahat sa susunod na linggo. Hindi po napalitan yung schedule . Alas 10 pa rin po siya ng umaga. So tuloy po tayo sa mga next set of witnesses natin for the next week. Alright. Representative Ortega, sir, kasama pa rin natin ang aming mga istasyon sa Bombo Radio Davao, Bombo Radio Malaybalay, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Coronadal, Bombo Radio General Santos at Bombo Radio Cagayan de Oro. And kasama rin natin ang mga Star FM stations, Star FM Dipolog, Star FM Zamboanga, Star FM Davao at ang Star FM Cotabato. So maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras at pagbabahagi ng inyong mga pananaw sa ating mga tagapakinig at manunood sa buong bansa tungkol sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Representative Paulo Ortega, sir. Maraming salamat po. Alright, mga kabombo, no? Si Representative Paulo Ortega, mga kabombo. Yata'y 30 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag, mga kabombo. Atong nakauban mga kabombo, no? Ang mga Mindanao stations, mga kabombo, ang Bombo Radio o Star FM stations, kauban si Representative Paulo Ortega, mga kabombo. Datay 31 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Ato nang palutson mga importante pahinumdom sa pikas dawak. Standby. Ang paggamit sa energy efficient o high efficiency appliances usa sa pinakasayon nga paagi aron moubos ang konsumo sa kuryente. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre, mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalitang man yan, mapaimpormasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!